What's up mga bolero? So welcome back. So today's video, samahan nyo akong panoorin dito kay Best Player Vlog. So ang isyong to is about sa kay Keeper at saka kay Renz Abando. So ito yung nakalagay sa title, Keeper Ravena o Renz Abando para sa Gilas Final 12. Ang 12 ni Dadin Quinito Henson Gilas. So dito rin si si Quinito Henson, paliwanag din ng niya, 12 niya. So, samahan nyo ako, panoorin natin to dito kay Best Player Vlog. Supportahan nyo yan. Malaki na rin channel nito, 100,000 na rin yung subscriber nito. So, tingnan natin, makasali tayo dito kung ano yung mga issue dito. So, tara, samahan nyo ako sa hindi pa nakapanood nito, panoorin na natin. Game! Pumili ka. Sino sa dalawa? Ravena, Abando? Yung mga chong, isang mabilis lang para sa Gilas updates. Naging usap-usapan ang nilabas ni Dadin Quinito Henson na Final 12 ng Gilas para sa FIBA World Cup. Ang listahan niya ay ito. So, Jordan Clarkson, Kai Soto, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Dwight Ramos, CJ Perez, AJ Edu, Chris Newsome, Jamie Malonzo. Wala pala si si Brownlee, Bobby Ray Parks Jr., Keeper Ravena at Scottie Thompson. So wala dito si si Renz Abando dito sa nilabas ni Quinito Henson na lineup. Sa mga naunang nailista ay wala namang naging problema. Ang lahat ay nagkakaisa. Pero sa numerong pang-11, maraming umigkas sa pagkaimprenta ng pangalan ni Keeper Ravena at mas nagsipalagan pa ang iba dahil si Renz Abando ang naitabla. Pinalagan din ang boka na to ni Dadin. I'm choosing Keeper Ravena over Renz Abando. Pero di naman lahat ay tumaas ang kilay sa pagpili ni Quinito Henson. May mga sumang-ayon din naman na mas kailangan si Keeper Ravena sa World Cup dahil sa experience nito lalo sa pagdadala ng bola. So, ito nagawan din ng reaction to ni Coach Mobs. So, magkaiba sila kasi ng ng position eh. Si Keeper tsaka si Renz Abando. Si Keeper is point guard, pure point guard. Si Renz is dos. Shooting guard at tsaka pwede maglaro siya ng small forward, tres. So, pwede naman sila parehas kuwain eh. Kaya lang siguro yung tao kasi masyado nang mahaba yung nilalaro ni Ravena na kasi matagal na sa Gilas si Ravena si Keeper Ravena. Marami nakakapansin na hindi ganun ka-effective yung ni Renz ni Keeper. Kasi kung pure point guard, sabihin na natin sa lahat ng yung sa lineup na yun na binigay ni Quinito Henson, lamang siya sa pagiging pure point guard kasi nga yun talaga yung laro niya eh. Diba? Pero kung experience lang pagbabasehan, maraming experience lang pala eh. Hindi kuhain nila si Jason Castro, diba? Ayun, mas matindi yun. Problema, ayaw na maglaro eh. Binigay niya na sa mga bata. Diba? Sino pa ba? Terence Romeo, parang injured yata. Si LA, may nagagamot pa. Kung yun lang basehan na experience ha. Pero yung larong maibibigay ni Renz Abando naman, iba rin, di ba? Malaki rin kasi two-way player si Renz Abando. Hindi ko naman sinasabing walang depensa si Keeper Ravena. Pero kung pagiging point guard lang yung pagbabasehan, yung ikalalamang niya sa ibang mga player, di ba? Hindi ganun kalaki yung impact. Kasi kaya naman lahat dala ng bola eh, di ba? Yung playmaker lang siguro, yun yung nilamang ni Keeper Ravena. Yung mga ganong playmaking. Pero tuloy mo na natin. Yung mga highlights ni Keeper. Nakarating din naman kay Quinito ang banat ng mga tao sa pagbabad ng bola kay Keeper Ravena. Pero depensa naman ng veterano na si Keep ay nag-improve na sa bagay na yan na nakita noong dumayong Gilas sa China. So si Keeper pala nagsabi na nag-improve na daw nung dumayo sila sa China. Hindi ko napanood yun. So kasi ako, hindi na rin ako masyadong nakapanood sa kanila eh.
Kasi nga, sila rin yung player eh. Yung mga yan, magkapatid na Ravena, eh, palagi naman talo. Naumay na rin siguro yung mga tao. Magaling si Ravena, wala naman doubt dun eh. Magaling si Kiefer Ravena. Kung pagiging point guard sa nilabas ni Kinito Henson, eh, siya pwede talaga. Siya yung legit na point guard. Pero syempre, iba na nga eh. Iba na yung mga laruan ngayon pa. Di na pwede yung mga drop-pass na ganyan. Sa laksak drop-pass, sa mga malalaking liga na. Syempre, yung magbabantay sa kanya, mas malaki sa kanya. Ay, ang average ng mga point guard ng ibang bansa, 6'3", 6'4". Tapos, kasing bibilis din yan. Kaya, ewan ko lang ha. Sige, tuloy muna natin to. Pa rin hindi kumbinsido na mas okay si Ravena na maisama sa Final 12 kumpara kay Renz Abando. Ayon sa mga tagahanga, di man kasing eksperyensado ni Renz si Kif sa pagdadala ng bola. Higit na palag naman sa depensa si Abando. Totoo yun. At ang maganda pa nito, isa din itong punto zero. May tira din sa labas at kaya pumasok sa hublo. Kaya nga, totoo yan. Walang duda na may Tsaka si Kiefer, hindi naman ganun ka-shooter eh, di ba? Buti sana kung shooter eh, yun talaga, lamang na lamang siya sa pagpasok sa lineup. Eh, hindi naman ganun ka-shooter si Kiefer Ravena eh. Laro niya lang, dribble drive, tapos drop pass. Di ba? Eh kung kasing bilis niya rin yung babantay sa kanya, tapos mas malaki sa kanya, may hirapan siya. Iba na yung basketball ngayon, hindi kagaya dati. tapang sa paglalaro na napatunayan dito sa Pinas at sa ibang bansa. Nakapag-champion pa nga. Dagdag pa ng mga fans na siguro kung di pwede si Scottie Thompson na siyang pangunahing uno ng koponan, ang pagpili kay Kiefer ay maaari pang maintindihan. Pero sa ngayon, bukod kay Scottie, marami pang pwedeng magdala, kahit pa si JC. Kaya mas kumbinsido ang marami na masaktong piliin si Abando na mas matangkad at mas may depensang Marino. Pero sa mga laban nga ng Gilas sa China, di masyadong nag-ilaw ang spotlight para kay Abando na madalas din ang mga fans ay nakukulangan sa minuto nito. Kaya itong last 3 games ng Gilas bilang kanilang ensayo, pagkakataon na to ni Abando na patunayang siya'y nabibilang sa pwesto. Huwag lang mababangko. Actually, lahat naman ay may kanya-kanyang pambato. In fairness nga, okay din itong photo na to. Markahan mo ang kahon na iyong iboboto. May mga sumampol at consistent naman yung madalas na maboto. Dito. Oh, salo sila rin. Consistent din si 30 Ravena na hindi paborito. Pero ang mga madalas na nag-aagawan sa pwesto ay si Chris Nuzap, Bobby Ray Parks Jr., R.R. Pugoy, Calvin Oftana, Renz Abando at Kiefer Ravena. Pero sa kanilang lahat, itong dalawa ang naging kitgita ng karera. Kayo, sino pipiliin nyo? Kiefer Ravena o Renz Abando? Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. So, hanggang dito na lang yung video ni Best Player Vlog. So, si 30 Ravena, marami na kasing may ayaw talaga sa Ravena kasi brothers, ang laro kasi nila dribble drive lang. Shooting, hindi mo rin naman makikitaan ng ganong ka-shooter yung magkapatid. Magaling kung sa magaling, pero syempre yung lalabanan na nila is buong mundo na eh. Iba na yung kalidad ng mga player nung syempre ako nagbabase lang ako sa syempre nanonood din ako ng mga ganyan, matagal na rin ako nanonood. Yun lang yung na-obserbahan ko. Tsaka opinion ko lang naman. Kung ako papipiliin sa kanilang dalawa, pwedeng dalawa sana eh, kaya lang 12 lang. Para sa akin, mas pipiliin ko si Renz Abando. Mas gusto ko yung two-way player eh. Kung ilalamang lang ni Kiefer Ravena yung pagiging point guard niya, floor general, eh, hindi pa siya yung ganun kaano, para sa akin lang yung pagiging floor general na wala pa sa level nung Tenorio, nung Jason Castro, para sa akin lang yung mga ganun, Alapag, wala. Magaling si Kiefer pero hindi siya ganun. Baka kahit kay Terence Romeo hindi pa siya. Mas lamang si Terence Romeo sa pagiging point guard, kahit kay Paul Lee.
So, yun lang sa akin. Kayo, kung siyempre iba-iba naman tayo ng opinion. Para sa akin, mas gusto ko si Renz Abando, two-way player. So, yun lang. So, supportahan nyo yan, si Best Player Vlog. Saka hindi pa naman final yung lineup nila. Baka magbago pa yan. So, hanggang dito na lang itong video na to. Hanggang sa susunod ulit. Peace!